Kailangan ng galing tulad sa isang auditor para sa maayos na gagawing pagbabudget sa mga gastusin ng pamilya. Galing ng isang chef para sa paghahanda ng masarap at malusog na pagkain sa mga anak. Galing ng isang guro para sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 13 minutos na kabarangay, nakalabay halas 9 aga. Happy Friday. Welcome haton na taramdan na sumat estehanon na Biyernes. June 26 na Baing Jennifer. Kaupay ni Jen Golmatico, tikang pa kanina, permina ka monitor. Atipen pumida lagi hapon ito na iyo kahampang kaupad naton di Master Control Coach Yufem. Overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bonda. Ada kita ito nagkaalas Jess as usual Salamat. Thank you Lord han pag-sustain haaton yan ang simana. Tuloy-tuloy ato na mga trabahoon. Salamat han maupay nga panlawas. Salamat hato na protection.
Bueno, kompleto ito na ato na mga balita. Dami ito na ato na ipapahat nga mga balita, impormasyon. Masiling kita dito naman gawas kita ito nasod. Ano na ba aton na latest aton linog, magkasunod nga linog dito Venezuela. May danato na nakuha nga update kasumpay hini. Ngan siyempre, adton pahayag naman, agoy ini pagpipinang gamit ito na Facebook, tapos ginihimong uyasla iton igin po post. Nagpagawa sinihin opisyal nga pahayag, adton Pro 8, mahitungod adton gina-monitor nga panarhug dida ini hatulo sa Leyte, panarhug kon threat kontra hatulo sa National High School. May dinhigin na pagawas nga statement aton Police Regional Office 8. Ngan syempre ito na good news nga tikang naman hiton Doctor of Medicine Program hiton ESO. May 15 na naabot na 15 aton ira na interview. So ipapahatag gihapon ini nga balita may pagisumpay hito nagpapadayon nga pagkarawat han mga aplikante para maka-eskwela Doctor of Medicine dinhi naman ESO Main Campus. Nganan good news gihapon nga ginkarawat nga transport vehicles, patient transport vehicles ni Governor R.V. Iverdoni. So nakadtuhiya Cebu City Kakulup. Ngan may dadaman paanunsyo iton aton focal person hiton isang pamilya, isang professional aton haliputay nga interview kan Sir Manny Arago kay ginawa siniha sa daman nga social media didto pagpahamtang hadton iya sa loobin. Inusa naman nga dito ya pagpapakianaanuhan social media kung hain na daw adton ira alawan sa adton kanan bulan han Mayo. O adihag babatonon ini oronina ni Sir Manny Arago. Ngan sugad man na pangandaman hito na provincial government pinaagi hadton ginatukod nga El Nino Preparedness Task Force adton OPAS, Office of the Provincial Agricultural Services, may naglatag gihapon hira adton komprehensibo nga El Nino Action Plan. Unina ipapabati natin kung may pa oras Assistant Department Head hiton OPAS si Ma'am Gina Suasba. So amin ito na kabugusan nga ato na ipapahat parin ng adlawhan Friday ato na taramdan sumat estihanon. Anaton oras sa kabarangay may na kita 17 minutos na nakalabay halas 9 haga. Bueno, tikang nga naman natin na notisya laanay, tikang naman gawas sa nasod. Halangyaw nga labnasan kita adton masubud man ini nga balita adton kalamidad magkasunod nga linog nga nakabayog dito naman Venezuela. Subay hadton balita naabot na 164 adton patay. Sobra harapit na magsakayukot adton na mga samaran. Samtang yukot-yukot pa ito na nagkakawawara pagkatapos na magnitude 7 nga magkasunod nga linog dito ini Venezuela. Sumagka na 164 adton kumpirmado nga namatay samtang 971 adton mga nagkasasamaran. Katapos inihan na duha nga magkakasunod nga linog nga nakaigo Venezuela. Sumala inihan to na pinakabago inisang kay nga pahayag adton ira acting president nga Hidelcy Rodriguez kakulup ini nga adlaw June 25 kakulupan kulup. Padayon pa ito na search nga na rescue operations dara kay
damo man ini ag nagkarurumpag na rinuspak nga mga kabablayan, mga establishments, iba pa nga mga infrastructure, tungod hini nasa ring ito na mga otoridad in posible pa ini sumagka adto na ihaphan mga namatay ngan mga nasamaran. Ngan ginpahayag liwat nga yunikot-yukot pa ito naging papanmiling ngan kinahahadlukan daman ini namatay na liwat dara ini hadton grabing epekto kadaot hadton lugar. Nagdeklara na gobyerno nira han state of emergency samtang padayon ito na pagresponde han mga lokal nga international nga rescue teams para naman mabuligan adton mga apektado. So amin ni kabarangay adton latest aton mo monitor ginsusubaybayan mahitungod hadton magkasunod nga linog nga nakabayog dito naman Venezuela. Bainte minutos na kabarangay, nakalabay alas 9 haaga. Dini naman kita aton dapit ang kakulup na main nga ginawa sa social media. Bahinhin ginaaligar threat nga daliwatin isang eskwelahan dito naman tulo sa Leyte. Partikular ito na tulo sa National High School. So pinaagi hining press release kon statement hadton Police Regional Office 8 di daw basahin natin ini naman nga official niya nga statement hadton Pro 8 ginkumpirmar hadton Pro 8 kon Police Regional Office 8 hadton igin report nga online threat kon panarhug kontra ini tulo sa National High School ngan gintratar inihiyang seryoso nga butang hanato na mga otoridad ngani katapos makarawat ang report dayon ini nga nagdumara in verification hadton na information nga nagpatuman gihapon adto na mga otoridad hin intelligence gathering. Pinaagi ini hadto na pakigsumpayan han Provincial Intelligence Unit han Leyte PPO nga natulo sa Municipal Police Station. Nga pinaagi hini nga ira paning kamot nakilalaan adton individual nga responsable hini na nga threat nga iya post didahadton iya Facebook. So investigasyon na hibaruan nga adton suspetsado usa daman nga junior high school student estudyante dida mismo hatulo sa National High School. So by hadton investigasyon na minor de edad nagamit hiya may dahiya damo ito niya mga dami nga Facebook accounts nga didto hiya nagpo-post papasarang hadton iya na panarhug may dahiya didto mga threat hingkadiri maupay estudyante. Dayon nga nakigkoordinar adto na Pro 8 ha estudyante ngan haya pamilya para mataganhin atensyon adto na sitwasyon nga na masiguro nga mahipapatuman ang kaangayan nga mga intervention. So yan waray pa impormasyon nga nagpapakita nga may organisado nga plano o may iba pa nga tao nga nahilalambigit pagpatuman nasabi nga threat. Dugang pa ang kaso igin-refer na ini ngadto kaangayan nga mga ahensya para hiton counseling. So igpapailarom inihin counseling adto na minor de edad nga nagpostin na mga panarhug nga iba pa nga kinhanglanon nga intervention subay ini hiton na nagpapabilin nga balaod ngan mga pulisiya para hiton na proteksyon hiton kabataan. Sugad kabahin na padayon nga paningkamot hapag mintinarhan na seguridad nga napaglikayhan na posible nga mga insidente. So may dahini direktiba adto na Pro 8 hangatanan nga police unit so dinhi aton Region 8 pahilarumon pa adton intelligence monitoring. Pakusgun adton koordinasyon ha mga institusyon han edukasyon ngan local government units nga nadugangan ang presensya han kapulisan didahiton sulud ngan palibot han mga eskwelahan habugos nga Region 8.
So amoy niya na direktibahan na pamunuan hadton na Pro 8 nga dahiton mga intelligence or nga dahiton mga municipal or city police station. So amoy ni nga bidan na nato nakikita nga mga kapulisan di dahiton magkalain-lain nga mga eskwelahan dinhi aton na probinsya. Nanawagan liwat adton Pro 8 ha publiko nga likayan adton na pagpasarang hindi beripikado nga impormasyon nga mahimo magresulta mga kahadlok kagupeng maalarma iton publiko. Ayaw gud ka mo hiton pinuropost didahin na waray mga katuturan nga mga post labi na pag-ini nga mga pananarhug ba. So ginaghat liwata na katawhan nga magpabilin nga kalmado maging mabinantayon nga sumarig lang nga dahiton opisyal nga mga update ngan verified nga information tikang hiton mga otorisado nga mga ahensya hiton na gobyerno. So amadto ka barangay adto na official statement adto na Pro 8 bahin hini nga na monitor nga threat panarhug nga dahin na eskwelahan dito naman habungtuhan na tulos sa Leyte. Kabarangay damo pa ito nato na ipapahat nga mga balita impormasyon pamatian ay kita hadi nga pahinumdom. Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe. Ay, aircon ba ako? Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala tong rep natin. FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang konsumo sa kuryente. Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo. May na kita ka barangay 27 minutos na nagkalabay hala sa 9 aga. Bisita naman kita nga tuwa Eastern Samar State University. Adihin na pahibaro ito na ESO College of Medicine. Kagabi nakakuha kitahin impormasyon nga da naman na isang miyembro hiton technical working group hiton Doctor of Medicine program. Atensyon iton nag-ugkaraw maka-enroll hiton Doctor of Medicine program. So di naman Eastern Samar State University. At least aram na niyo adto na basic requirement. Unang-una, kinahanglan may da ka na NMAT result. Nag-examine ka na in National Medical Admission Test nga nadton imo score hindi maubos in 40%, 40th percentile. Pwede 40 above para ka maka-enroll. Ngan syempre human ka na degree or may da ka na pre-med kurso. Kay nagtikang nahira, actually 18 pa ini adto na paanunsyo pero kagabi nabaroan natin nga may da na damo na ito na nagpailarom na ito na interview. Nagtikang na adton interview para na first batch na mga aplikante na Doctor of Medicine program ESO main campus sa Borongan. So bahito na mga pictures nga na padara ni Deo Nicart iton nangunguna iton ginpapanguluhan
iton technical work iton admissions committee. Iton admissions committee, iton program head hini, amo hi Dr. Loida Sherel Faelnar. So, damin hira, no? Ada iton, may dako dida makilala, no? Iton ayada nga nag-interview. Ini iton chair, iton admissions committee. So, hira adton na nagpapatuman han interview kumo kaparte hiton admission process. So, nasa ring hideyo, inabot nahin 15. Uy, damula ay na, no? Adto na interview. Ngan may da pa hini isasalang next week. Ngan ang pinakahirayo, uy, may da ngay nag-enroll nga tikang pa ha MacArthur Leyte. So, diri inila kanan mga taga-Eastern Samar. Bisan kamo taga diin open ini para hiton mag-a-apply hiton College of Medicine program. So may daliwat labot la hiton face to face nga interview, pwede gihapon online iton interview para hiton mga higrayo nga mga lugar para daman makasulod hira hiton admission process. So, aton la inuotro, pwede iton online, nga interview, pwede madaman iton face-to-face ang pamaagi. Padayon iton pagkarawat iton mga aplikante, nga pa hiton the whole month of July. So, bugos nga bulan hiton Hulyo. Kay kung aton babalikan na naton interview, hanhadi kanda surgeon nga na deyo, iton tentative hiton pag-open hiton College of Medicine is on August 10. Salit the whole month of July nakarawat pahirahin mga aplikante. So adton interview han iba pa nga mag-a-apply sunod na nga semana. So may daliwat para next week ngan ang resulta para syempre mahibaroan niyo nakakumpleto na hadton ira mga documentary requirements. Paglalauman nga igagawas iton result, hiton masunod-sunod naman nga semana. Sugad nga palisiya liwat hiton universidad, labot la hiton interview, kinahanglan daman umagi ang nga tanan ha general aptitude examination kay parte iton hiton admission process. Katapos makapasar, halimbawa pasado ka na hadton interview, hadton assessment han admissions committee, mapailarom ka naman, mag-undergo ka hin physical examination, may dahiton mga laboratory tests, may da drug test, nga neuropsychological examination para ma-sure, mapiho nga physically nga mentally ka nga angay ka para hiton na Doctor of Medicine program. So amin ni adto na pa-update padayon ito na pagkarawat. Pwede ka mo hini kumadto hiton opisina ni Sir June, iton Office of the Vice President for Academic Affairs, adto iton mga porma para naman may dana ka mo ang checklist hadton mga requirements. So amin ni adto na pahibaro hiton technical working group, pinaagi ka na de Unicart sa hiton na mga miyembro. Nga may pagisumpay naman hiton pagkuha hiton kurso nga medisina, may da naman kita na kuha nga paanunsyo tikang Commission on Higher Education Region 8 nakarawat na gihapon iton CHED diniha aton Region 8 para hiton applications for the Medical Scholarship and Return Service kon MSRS program para inihiton academic year 2026-2027. Wow, magiging scholar kada mahini pananglita na pumasar ka. Although diniha aton ESU Borongan, so may dahini scholarship iton ESU. Ito na mga local government unit. So may dahini scholarship nga igin na hahatag. Sugad man ito na mga LGU gihapon na may da mga scholarship nga igin na hatag. Unina babalikan ta ini nga pagtaga MSRS program hiton na CHED.
Alright, so amad to ang pahayag hadton ESO Technical Working Group. So ini naman nga kanan CHED Regional Office 8 abrido na iton aplikasyon for medical scholarship and return service program pagsuporta ini nga dahiton mga deserving students nga karuyag magpursuhin Doctor of Medicine degree. So may dahin mga requirements gihapon nga diton application period until July 13 nala ini. Nga nala hinihiton ka July 13. Ngan sige daw Coach Euphem, aton laan ay ipabati adton naging pahayag ni Sir Manny Arago. May kalabutan ini hadton IPIP allowance tubtubla Abril ang pundo parahan Mayo aada pa Treasurer's Office. Sige, pabati natin ini nga pahayag ni Sir Manny Arago. Okay, since yun ang adlaw nag-abri na itong first semester school year 2026-2027, itong magkalaylay ng mga campuses sa Eastern Samar State University. So, balik eskwela na gihapon ito natin mga provincial scholars, ilabi na good man ito natin mga beneficiaryo, isang professional, isang pamilya, or IPIP, Kari ko klaro kunta, para natin mga beneficiaries nga, sana, ito nga issue nga ginawas, di dahil social media, bahinhan nila pag-question. Usa pa kabulan kunta nga era allowance. Kasi supposedly, ang era allowance was tubtob Mayo. Pero ang klase kasi was tubtob Abril as of last semester, last school year. So, nakapag-desisyon itong provincial government nga diri na maghatag hin allowance para han Mayo. Kasi ang klase tubtubla han Abril. Natagan man hiran ira allowance han January to March, so kanan tulo ka bulan. And usa na ka bulan ang last payout para han bulan han Abril. Kasi parang naging na ito, proseso na, natural nga proseso nga, if in case itong wara na nga ni klase, waray na allowance. Di makita maghahatagin allowance para itong summer vacation. And there are instances in the past, kasi upat katuig na nga programa, nga kung pananglitan ang iyo Disyembre, ang Disyembre nga pag-eskwelahan, natatangpos, hit mga petsa 18 or petsa 15, hitong Disyembre, kato nga la ito ni hinahatag nga allowance. Kay the other half of the month of December, bakasyon naman. So, diri ini bag-o. May aday din mga sitwasyon na twice yata nga nahitabo. So, parang nga na, since wala namang klase, wala na ihatag han Mayo. Kasi di dahil nasabi nga post nga question kung nahingain ang pondo para han Mayo, ayaw ka mo kabaraka, hadal hita Treasurer's Office nga pondo. Wala hit na higawas, kaya ang payroll, last payroll was April. So, for both funds, trust fund ngahin general fund para isang professional, isang pamilya, intact po itong hiya. Tubtubla Abril ang na-release nga pondo. Kasi parang nangangatawa na lang nga niya. Parang after 4 years of being with this program, naakusaran nga nahinga diha kang pondo. So, with 593 scholars, that would times 3,000, that would amount to 1.9 million pesos. Yan dami kong pera sana. Kaso, the irony of it is the opposite, So, karikula, iklaro nga waray hit na igawas nga pondo para hitong bulan ng Mayo. You can check it out. Dira hitong Treasurer's Office, dira DBP, itong total funds para han trust fund han isang professional, isang pamilya program. So, yan nga si Mana, starting Wednesday until Friday, maglilibot akit nga tanan nga mga ESSU campuses para i-meet yung ating mga scholars, provincial scholars. Pud na din ito ng explanation kung kaya ano nga nga tubtubla Abril, anira naging allowance. And siguro it's a high time kasi
fifth year na, kinahanglan natin reorientation para hininga aton mga scholars para maiwasan mga sugad din nga klase nga mga intriga or kontrobersya hiunong itong programa. And ang sagdong ko lang naman, sana have the guts to ask. Kung halimbawa may naman natin mga group chat, nagkikita mga kita during payouts, kung may mga pakiana ka mo, kaya nang madiri ka mo dito magpakiana. Instead of ngadto ka mo hiton media, not necessarily nga at least di neborang nga, pwede man kamo kumada hiton any station din pagpakiana it mga suga dito. Pero sana klaro laanay niyo direkta hiton concerned nga mga individuals. O bisan din niyo kapitulyo, bisan kamo kumanhi, magpakiana para at least masasayod kamo. Antes kamo kumadto hiton pag social media, pagpa samok hini. Okay? And of course, yun nga, reminders, para sa IPIP scholars magre-renew at mga baguhan, you have until July 15 para kumpletuhin ito yung mga requirements. Ano? Alam nyo na yung mga requirements na yan. I need not tell you that. At saka, ang good news is, kasi ikalima katuig na itong IPIP, I have talked with the members of the Provincial Poverty Alleviation Team headed by Sir Jojo ito na aton provincial planning nga mayada na nira mga identified nga bag-o nga mga barangay nga kunta igsusuhis chon ngadto kan Governor RB nga i-consider nga bag-o nga mga pipat barangays para itong isang professional, isang pamilya program. So we are planning to have an expansion of the program with the additional barangays. Kasi nga, 4 na tuig na, damo na ito ng graduarhan previous mga pipat barangays for IPIP. So kikitaan natin nga parang maguti na itong mag-a-apply hini. Sanglit, we need to expand with the other barangays. And we will be making the formal announcement kung ano-ano yun ng mga barangay the soonest possible time. Kinahanglan pa kasi aprobaran ni Governor RB. And then, once approved ni Governor RB, isusumat namon kung ano yun nga mga additional barangays. Again, yung IPIP, naghahatag yung 3,000 pesos nga allowance kada bulan para ito ng mga scholars, identified scholars, based on ira mga barangay. Dapat waray pa nakahuman ang ira pamilya han kolehiyo. Yun yung mga basic requirements. So, I'm looking forward itong pagkita ito natin mga IPIP scholars yan ang asimana and hopefully makapag-comply ka mo ng mga requirements on or before July 15. Yun lang po. Thank you. Alright, so amod to ka barangay Hisermani, ginklaro niya kung aton nabatian, hiya ini iton focal person, hiton IPIP kung isang pamilya, isang professional program, nga tub-tublahan April, attention aton mga IPIP scholars sa province, an paghatag hiton iyo allowance, April 2026, kay nagtapos na maan klase hadto nga April. So karagsid gan kuno ray na klase han May waray na niyo allowance. Nasa ring Hisermani an decision han provincial government nga diri na magpagawas hin allowance para han May nakabase hadton academic calendar kay waray na klase han bulan han Mayo. So an mga scholars nakakarawat na han allowance para han Enero nga da March pinaaghin usa nga payout nagkamay ada kamohin payout samtang ibang igin pagawas naman ang allowance para han April. Kumbaga magkabulag at tuhira. Ang ginsiring diri bago, diri daw ini bago insugan niya sistema nasa ring Hisermani. Kayhan mga naglabay nga mga tuig, may daw mga instances nga half lahan allowance ani ginahatag para han December kung temprano natatapos ang klase han Christmas break. Ginpahinumdum liwat ni Arago nga waray nawawara han pundo para untahan Mayo. Ang kantidad nga aadaha Treasurer's Office ngan waray magamit equivalent han 3,000 nga allowance para hadton 593 nga scholars. So naabot inihin anay-anay tampos talay ti
Naabot inihin 1.9 million pesos. So iya igin pahamtang nga ang trust fund nga na general fund han IPIP in bugos pa ini. Aada ini ha treasurer's office. Sige ini iton ira libot-libot na saringhi Sir Manny hangatanan nga campus atensyon hiton Eastern Samar State University nakikipagkita hira hiton na mga scholar ngan iginsusumat didto kun kay nga tubtublahan April an EU allowance ngan magkakamay-ada liwat hin reorientation hiton program para malikayan adton diri niyo pag sarabutay ngan mahingad tuhin controversy. Ginaghatliwat ni Sir Manny adton mga scholar direkta kamo pagpakiana nga dahiton mga opisyal han programa pinaagi may daman daw kamo group chat or during hiton payout antes magpahayag kamo di dahiton social media. Diretso pa da mainakad hiton social media na seri nga iginbursa adton ini kwarta. So importante ini nga pahibaro nga intak iton kwarta, waray iton igpagawas kay waray naman yung klase adton Mayo. Ngan ang good news pay hiluagon iton IPIP pinaghin pagduganghin mga barangay ngan igbubulig na hiton program. So recommendation na ini ngan ipapasa pa kan Governor RV para hiton na pag-aprobar. So kung ato na babalikan iton mga IPIP scholar nakarawat inirahin tag 3,000 pesos nga allowance kada bulan nga dahiton mga qualified nga scholars tikang inihan mga barangay nga ang mga pamilya waray pa nakahuman hin hakolehiyo adton ira family member. Alright, so da mga salamat Sir Manny, importante ini nga pahibaro kay waray na pagkakaintindihan adton iba kasumpay hadton irakunta allowance para hana bulan hana Mayo. Alright, sige, hino na ito na ma-report. Adinahi, Dayan, sige, Dayan, go ahead with your report. Dayan Camplon, good morning. Good morning, Ate Pen, mo pa nga ito natin mga pigapamatian nga adlaw. Share tala adi nga ito na informasyon tikang ito na Omas San Julian. Doon lokal ng pamunan ito na bungtod San Julian, ipinakato ng Office of the Municipal Agricultural Services or OMAS, lumarahan to tira annual week-long Taranding 2026 Agri-Fishery Trade Fair ate ito na maabot ng next week, July 1 to 4, Wednesday nga Saturday. So hiningay gayon ipinaagihan ng mga serye na aktibidades matatagan oportunidad at tinaatan mga parag-uma nga na para pangisdan bungtong nga maipakita o maipadangan tanto ni ira mga igindada signahaw nga mga produktong nga natun ira kakayahan ng mga isda kay hadi nakitan tanton ira iba-iba nga mga last year aton mga pa-contest nila mga pa-contest salit hini ginaaghat ito na sabi nga buhatan aton mga paraguma mga parapangisda dila hiton bungto nga masiisa ni nga aktibidad. So para makag-join kita ipinaagi ito na pag-contact nga da naman ito na aton sa tagsang agricultural technologist or AT sa kada barangay or di kaya pwede gihapon ka mo directly magpadara ito niyong mensahe ipinaagi ito na umaaksyon official Facebook page at doon OMAS Facebook page umaaksyon capital OMA tapos action Facebook page so pwede ka po direkta pwede gihapon direkta nga kumada ito ni ira buhatan na imumatag nila barangay Libasta. So para mag-qualify hiton mga magdaro nila niya activities at mga participating mga paraguma syempre kinahanglan in rehistrado tinatawag na Registry System for the Basic Sector in Agriculture or RSBS. Nga na mga parapangisda, kinahanglan naman, rehistrado naman tinatawag na FISH-R or ato na Fisher Folk Registry System. So, amula ito na requisitos, nga may adahin form may fill out kung dili ka pa membro hininga RSBSA or FISH-R o di ka pa rehistrado. Simple man lang ito niya mga requirements. So kung kareg nyo mag-join, parehistran ka para mag-qualify ka ito ng iba-ibang mga activities na annual week-long Taranding 2026.
So ini nga taranding 2026 ate, usalay ni hito na perang mga activities nga nakalakta gamay pagisumpay hiton pagsalinurog hit ika 164 nga founding anniversary hito na bungtongan. So good man, fiesta celebration gihapon bungto. Yan adaman nga maabot nga July. So itong tema hiniya na nga tuig para pangisdangan parag uma padayon pa ning kamot para ha seguridad ha pagkaon. So ginaaghat tohon tadton mga parag-uma para pangisda nga kita nga haw hini nga tinuig nga selebrasyon na para haiyo naton mga fisher folk and farmers hini nga taranding 2026. Nga na din nagpagkasirahan to ni ira schedule of activities. Hito na July 1 pagbubuhaton or aabrihan aton taranding agri-fair. So dito ini son answering nga dito na venue sa Huyen Municipal Plaza. So pagdudumraan din ito na preliminary evaluation ito na best booth nga na display. So ada nakitikang na ito ni era mga pa-contest nga ang search for pinaka products. But permanent naman nila yung bubuhat ng mga contest so ganito na ini nga pinaka products ato na pinaka dato nga prutas, pinaka damo nga anin hiya iton bunga hiton ay bulig hit saging. So ganito nga mga pinaka depende kung ano iton irayan ang tuig. Ngan pag-abot hiton July 2 ada naman pagbubuhatan niton bugsay challenge is to aton mga parapangisda nga mag-join may nihira nga hit na magbubugsay bugsay magbabaluto gamitin baluto lang bugsay partner in here so gud to nakalabay nga tuig tikang hadagat hiton barangay Nena nga naman hiton poblasyon 3 sa bungtuton San Julian. Plakon pera adto ka kilometro ton era pagbabagsayan pero amin hiya bagay ka na damay nira nga activities nga ginabubuhat. Ngan sugod man July 2 gihapon net making contest ngan bangus deboning contest may adangan hini kay biton bangus damo iton anang hiya tunog. Ngan July 3 naman parayon niton agri-fair nga dapeton pagka July 4. So pag abot iton July 4 pagbubuhatan ito na final evaluation naman ito na best booth and display. So good man, pamper day para hito natin mga fisher folks and farmers. So siguro ada iton mga pangarot, ngan iba pa para mapamper ito na atin mga parag para pangisda. Ngan ang paghatag naman hina pasidungog tinatawag nga gawad kasagganaan. Farmer and Fisher Folk Achievers naman paghatag hin awards nga dito na atin mga achievements ito na atin mga parag-umang pangisda particular nito na bungto ito na San Julian. So amin ni 4 days nga activity para ito na taranding 2026 sangkay. Otrohon ta na lang ginaaghatay ito natin mga parag-uma para pangisda nga makiisa para hito na mas maribang pa nga pag-celebrate ito ng founding anniversary. Sa initon highlighted founding anniversary hiton bungto. Salit pagpalista. Ano tira founding day? Dayan. Ito na 6 ate, July 6. Opo. Ngan may pagisumpay itong fiesta celebration hibaro anta nga ito na ato na bungtuin waray ito nga mga surot saraya. Waray vesper dance? Oo, waray ate. May adala mas misa. Amo ito na may ada. Kasi hadi ini nga order di ba ate ato na pagtaga fuel order austerity measures. Oo, yes ate. Amo iton. Anyway, waray daman ko diri mamamatron hit bisperas. Nasugat. Amo diri mamamatron ito on bisperas. Sinupak dahil tiya di. Sinupak. Sinupak kita hati balitaw. Balitaw. Happy fiesta ngayon. Di barangay Tabunan nakita lang. Yan na. Oo, Okay. ate. Desperas daman.
Oo, happy fiesta nga da. So, daw fiesta, itong fiesta naman sa Julian, itong third week, itong July, o ada 16, 16 ato na fiesta. So, usalay ni itong highlights sa mga activities nga, atin naman din permigin ko covered, pupingan to pagpapasyada para makapalit kita itong atin mga barato, presko, nga mga local products, itong atin mga local producers, tikang hito na bungto, atong magdaro-dilain nga mga farms, at agri products, anton mga duma o tanon nga barato pa compare hiton ibang nga presyo kung tadi hiton ibang nga paraplitan. So, pasyado na lang kita sagkay nga na pakigusa, sa ring tapa pagparehistro nga na pagpalista, ipinaagi iton iyo agricultural technologies, dideton iyo tagsa nga barangay, o di kaya pag-send na mensahe, dideton Uma-Action San Julian official Facebook page. So, amay ni atin na ako na may share para yan ang adlaw. Damang salamat, Dayan Camplon, nagbabalita. Alright, so mga salamat Dayan. Ayan, kasado na itong mga serihin mga aktibidad. Ayra naman 2026 taranding ang mga parag-uma. Pagtatarandingan ito na nira mga produkto. Kung hinoan may pinakamalaki, pinakamahaba, pinakamaganda. Ayan, so ira naman itong tatagan anuhin premyo. Ayan, so sige, may pa kita 5 minutos pa. Thank you, Dayan, balita. Diliwat hi Daisy, may daliwat iga papahat, impormasyon. Pakitawag Coach Eufem. May daman didi mga bunay. Ano daw laadi? Jeremy Ubalde, shout out ka na Tatay Patoy ngan butoy aadi nagbibisi-bisihan. Good morning. Mga salamat sugad man Jen Golmatico. Thank you. May dakuliwat hata nakita nga mga pictures sa founding anniversary naman na maslog, di ba? Marisyo naman nga nakasentro na mahira pagtag-agrikultura, pagkilala, paghatag pasidungog nga dahadton maupay nga ani aton mga parag-uma may damahira paru-pariyo damahin taranding kay agin gintagan daman hina pasidungog adto nagigupay daku halaba nga mga iba-ibala nga klasihin mga utanon, mga prutas, mga duma. Ayan. So adi na may Daisy, pakianhantayin ini nga bunay man iton adi. Daisy, good morning. Ayan. Mga adik pamati. Okay na. Okay. So, adi kita yan na ESPP o adi doon ka ng regular na inihiya Ay. ng Pangulo. Oo. Actually, kada third Friday ada ini, pero nakakadanay na papalhin itong schedule. Depende naman itong activity itong PNP and then pati naman itong mga participating naman nga mga farmers organization. So, pagka di ko makuha na nga ni Hira di mamingaw kay gamin natin mga nagkapapalit di pero kadakan mga fresh products ikang iton uma iton mga open it here Daisy nga dahiton na public or prefer anay. Tapos para okay. Oo. Kay imagine bisan itira pipino kasi napalit market dito dito sa merkado. Tag 50 pesos yan per kilo. So adi na tag 30 la. Iton taron for example, tag 30 la gihapon iton kilo. Ang pakwan may da, pakwan. Pakwan tag 30 kilo. Oh, 40 oo. Uy didto hit mall didto tag 100 manta. 80. Oo. Alright, Ate Pin, kadiyan tala na himang klase? Okay, sige. Sako, iton ko niya agriculture technician, iton na office,
of the Provincial Agricultural Services Mm-mm. Office. Kay kasi iton kadiwa ng Pangulo, igin papatuman ini hiton Eastern Samar Police in coordination hiton provincial government pinaagi hiton Office of the Provincial Agricultural Services. So adi iton aton agriculture technician nga Himam Gladys sa para naton mahibaruan kun gaano ba kaaktibo it aton mga iton aton mga farmers organization hapag partisipar hini nga kadiwa ng Pangulo. Yes, good morning, Ate Pen. Good morning po, Ate Pen. Morning. Okay, go ahead. At naton mga exhibitors, bali, naton mga farmers from province-wide it amon gini-invite. Pero, ang mga nagkukumitla is siguro ang mga hagrani kay dara nga siguro na po problema hit ko darit karayo. Pero, since partner man kami hit ESPP o hera contented na shoulder hit logistics. So, transpo waray problema hera at makuha it product. So, same time hera gap pwede magdolong kahuman hit exhibit. So, waray kontak problema hit ko hit logistics. An kay ani ba damo kun nag-confirm hanya na damo la an mga reasons han iba nga diri naman ma-control like nagkasakit, so wari ko na magbabantay. Ani ba naman may ada prior nga na nakakumit na hiras, may patron, o iba nga trade fairs. Mga waray hira makabulighan yan ang schedule kay usually regularly kunta every third Friday matanamon schedule, so yan na medyo na change, pero bangin it next is mag-follow na liwatan every third Friday. So, mga barato pa. Yes, kasi kukuanit namon gina-arrange hamon mga farmers nga kung pwede i-level akong ta farm gate price kay kukuhaon man. So, libre man ang transpo. So, diri kung tahera magagasto. So, ginkukaan namon hera nga ang presyo lahi rito mismo para gihap ang mga consumer didi maka-availhan barato talaga kay asya man ito concept kadiwa. Mamaraan middlemen tapos maka-availhin barato presko ngan affordable ang mga consumer. Every third Friday. Yan ala na change kay mangin diri kami wari kami magkuan taga ISP wala ang reason pero han previous. Yes po hera kasi itit na kuan it schedule kay dependent era availability or kasi kami nala it na adjust kami at nag-invited farmers. So, kung saan era igsiring schedule, mataming ko ha farmers. So, i-invite na lang. Yes, Gini-invite namon din nga tanan, labi na itanit hagrani nga pakadi ka mo kay damo pet era mga produkto, labi na ang mga bunay, presko nga balay ngan barato, ang mga utanon, ang era tarong, super kabarato kay tag 30 la ang kilo. An pipino and karubasa and pakwan tag 30 lagi hapon ang kilo. Damat ato ng bayad dili. Sana makabisita it mga labinet mga hagrani dinhi para pumalit. Thank you Ma'am Gladys hato na impormasyon nga Ate Pen nga makakasaring talaga kita nga mga barato talaga diri lang nga kung nabaga kung masinga di kam kay anyway tapos magani naman din hit borongan pero mas lesser talaga din iba iton presyo. Thank you ma'am. Correct Sidgan, waray nira mga middlemen. May ada na mga taga-barangay alang-alang. Syempre. Kanabong pa nga ni, taga-kanabong pa. Yung floor. Ano man nakanhi ka? Gin-invite pa si din. So ano may Hindi man tayo. Okay, so Ma'am Cheryl, nga din naman kita kan Ma'am Cheryl kasi in coordination man daman ini kasi farmers organization, may ada daman mga exhibitor didi Ate Pen nga mga agrarian reform beneficiary may ada kita so adi Ma'am Cheryl panagiton Montes para maging impormasyon hino aton iyo mga ARBO nga anya pagkayanan ng participation nga kadiwa ng Okay, good morning po. Sa itamon assisted yan nga organization, han Department of Agrarian Reform, it present yan na an Canloterio Farmers Association hapikang hamay dolong, an Bulusaw Coconut Based Integrated Farmers Association nga tikang naman halawaan.
Kadian ta Ma'am Cheryl iton kanan kan Loterio Association. Iton ira talaga mga produkto, talaga mga presko tikang talaga ha umaas hindi ri pa yung mga process Opo, mga agri ko mga presko pa inhiya. Adi nga pitsay diretso na tikang ha farm. Nagdiretso na nga diha ESPPO tika directly from the farm. So may dapahira dili tarong an pakwan damo an ira dara duduhan na po na hibili. So, damit kanina. Ngahan karubasang. Opo. Yung pipino 30, ini nga pichay. Sa pira yung kilo. Pira. Di na yung maarong kung pira. Depende ano pa kisto. So karubasa is 30 daman per kilo. So asya ito naton mga produkto tikang naman didihakan Loterio may dulong. Didi naman kita halawaan na amaze ak hindi didi Ate Pen kay aton ira karga ngahin mga igin babalik didi nga produkto. Upo din sa ka baga mini truck multi-cab usa multi-cab nga iti design hini kanan bagahit truck nga open din naman hiton luyo usa talaga hiya ka multi-cab nga mga bunay tikang naman ha lawaan bungto hiton lawaan tikang hiton na ERBO nga Bulusaw Coconut Based Integrated Farmers Association nga kundiin di ba baratuhi daman iton ira bunay ira bunay ay kes yung presyo lah iton ira bunay iton ira small in tagkuan la Ate Pen an small tagpera adto kuya 230 yung small yung medium 250 kada tray ang large naman 270 ganon la itira wara na jumbo kasi yung jumbo din hiha borongga na abot kasi hiyahin 320 so didi ang jumbo 300 la pero naubos na itira na la available didi aton small medium ngahin large so pwede naman talaga didi ito na gusto magbaligya kay ako anhiya in mas barato hiya ka upay ngan sa ka-truck nga hapag kayo nito na adipak to nga pahiton ira multi-cab iton sulod nga na ini kasi assisted inihira nagtikang daw ini nga Bulusaw Farmers Cooperative hin dati anira la mga produkto hini tabliya so nag-expand inihira gintap hira hadton aton na gobyerno pinaagihan na Department of Agrarian Reform nagkamay-ada na hirahin poultry and then itong ira naman ginagamit nga ni iyan tikang halawaan nira pagbiyahe adton kuan na hiya adton na multi-cab na hatag naman haton Department of Agrarian Reform ulay ni na turn over Ma'am Cheryl. Yes ma'am, bagula po ito hiyang din turn over and this is under the PAHP program and Partnership Against Hunger and Poverty. Waray po. Hatag po ito na ira basta pangalagaan la nira. Ang gamito nira pag baligya hit ira mga produkto. So ayuda talaga itong gobyerno para makaursa ini nga aton mga agrarian reform beneficiaries ito ni ira mga organisasyon kasi ginoorganisa nira para magkamay-ada hirahin mga pakabuhi. So para naman mag-thrive primero tinatagan hirahin initial nga ayuda and then may ada mga additional kung kinikitaan daman nga nagiging viable na ngayon nakita hira nga nagiging maduro to daman ito na. Yes ma'am. Okay, kinita namon hira nga may nira potential hin pagbaligya hin pagmarket itira mga product ngan very active po inihira nga grupo salit diri la po itit dar it na assist sa ira together with other line agencies like DTI, DOST, DOLI. Damo na lang it mga intervention sa ira. Ngan diri hira mahubya buligan kay nakikita namon it ira initiative ngan it ira paniguro para hit mga hinabang ay ginahatag ni Haira. Kay buhi pa talaga it ira asosasyon diri la buhi aktibo vibrant kay tikang pa inadahiyahan Yolanda pa. Una yata nag-assist sa ira is parang NGO tapos naman sinulod ang mga government agency.
Kung habaga maiha nahira sobra na hindi sa anyos na operation. Haros stress. Kuan ito hira ma'am. Ano tira hiton LGU, well supported di what itira hit LGU lawaan. Kay gin papa dasig it nira hit LGU lawaan ya hira usahit mga successful nga mga people's organization dito ha lawaan. So asyet ngayaan participar hira hiton kadiwa ng pangulo kasi gidadamo iton ira mga produkto for example labi na ini nga mga bunay kadamo hiton ira bunay dapat kuan kita buy local instead nga tikang hiton iba nga mga region iton aton bunay dapat aton laanay itaton suportahan aton mga farmers para hiradaman maka-thrive iton ira mga pakabuyan besides mas presko kun ikukumpara tikang haton mga tikang pahit iba nga mga lugar hagrayo nga mga lugar and aside lahiton ati pen may adaliwat ni Radidi iton kanan Bulosa Coconut Based Integrated Farmers Association Incorporated halawaan labot la aton ira actually main pauna nga produkto yun nga yung tableya tapos nagkamayada na hira hini nga ginger sa labat nagkamayada na daman hira hini nga turmeric ngahin iya na aadi na hira hadto ni ira pinakadako nga production di dinahiton kanan poultry iton pagbunayan na. Oo. So asya giopay in here. In already to eat na chocolate. Okay. Yeah, the in koan, in pinapalit. Oo, nakakaon na akin, nakapagtimpla na akin diretso na ini nga koko, kakao, puro tableya. Igin bubutang ko bisan mapasok nga tubig, ibutang mo na dida, okay na hiya. Oo. Ngahin, iba talaga iya timpla kung mapalit kit haton kakao nga iba. I don't know kung adulterated or pero yan pa mas puro ko hiya, no? Oo. Okay, so ati pin siya ni iton na sitwasyon niya na didihiton na gym iton ESPPO may adisumpay hiton Gindudumara nga kadiwa ng pangulo yan. So pwede pa kamo humabol labi naton mga tipalitin bunay mas barato di talaga bisan pa aton mga nagtitindahin bunay pwede kamo di magpakyaw kasi ito na pahin multicab ito na aditikang habong to hiton lawaan mga presko iton hiya ngandar hiton kadamo hiton ira produkto na partisipar na hira hiton mga trade fair nga Gindudumara dinya palibot it aton probinsya tapos iton iba pa nga ni bisan nga to region nakakapartisipar na iton hira dar hiton hitaas nga production pati pa hiton Manila. So, trade fair niyo gin pakita didto ate halahi ate Elisa po. Elisa ano ka dahil sa asosasyon Treasurer po. Treasurer. So aning pinakahirayo nga iyo gin partisiparan nga trade fair di Manila. Bandi, kuan ito nga mga chocolate, tableya. Tapos kuan, may adaman kami kasi kuan ito nga kakao vinegar. Asya opo. May adapot namon. Spread, Mayda? May ada po, chocolate spread. Hina nagtutduha iyo para makapag-produce ito? TI. Opo. Tapos pati ang packaging O DTI gihap po. Opo. May ada pa po. Training kung patunan sa pag-producing quality products sa ginhatag na iyo. Opo, iton mga kuang ko sinamon mami DTI po hira ma'am nili po itma kuan hirap na tutduho ang hirap na alalay ko talaga kaiha na niyo dahil nga organisasyon maiha na pero na yung katuig. Actually, kuan 2016 naman naging tindog pero naging aktibo kami 2019 po. Dida po ang katagyaamon PCN mga sidling kakao kang hadabaw. Nga mo pa siya nga quality Oo. Pero nasa rin kamuan NGO kasi rin kundidahan right after Yolanda kami naayudahan. Opo, kuan adto nga kuan naman adto nga 2019 kuan na mga dekalidad talaga nga mga opet nga dida naman kami gintutuan pan kuan nga tanan nanti ka nga pagtanom nga dahan propagation and pag-alaga nga tanan katapos nga danahan
nga danahan pag termin, pag dry, tapos nga danahan pag process. Po. Gaano kahaluag iton iyo cacao plantation? Kuman kasi kami nga tanan nga membro may ada, pero may ada ito na kunin mga tuanit iba, may da mga 3 hectares, may da 1 hectare. Ito nga, pero kay buro vlog man siya, ma'am. Pero iyo naman production. Gaano kadamo ito ni production? Kuan ma'am ito kasi may ada usa nga farmer, usa inabayad kami, usa kapag harvest niya, usa inabayad kami 3,000 sa kapag harvest la ito. Opo. Okay, diri man kami nagpapalit ng heat dried na kuan kay bangin diri kasi fermented sa kay kami itam din para process mga fermented man. Ngali. Thank you. Unta man malitit ang mga produkto ka ng BCB, Papulawaan, Eastern Samar. May danira daman chocolate. Hindi yung chocolate. May dadaman dida 80%. May danira 80% chocolate. Tiya, parang dark hiya. Tapos nagtuto na ula kaya hiya, asya nga igin susulod hiya, nga dihit ira, kuan hiya. Styro, may ada nira. Kami 80%, kaya dalawat kami 70%. Itong 70%, mas matamis siya kaysa itong 80%. Pero, di diha amon area, mas mapalit itong 80% kay mga diabetic dito amon, asat yung papalit ko. Man, ito yung market, ito nga iyo kuan, ito iyo chocolate, nahiya nga ito yung pagbaligya. Kuan man lat yun papan order man lat amam, tapos ito ba nakatula facility na mga taga diin, may mga taga Tukluban, may dapat Balugan, kundi hindi na tapos Manila. Mga foreigner nga na. Oo, mga foreigner nga, mga nagpapakasaon, mga taga didi nga di ba ato hamanon mamalit. Kasi rat chocolate nga ini nga opo. Nasa rin hira marasa nera bisan mapait. Oo, kasi depende man hit ko na. Asya talaga pila. Sigurado hira nga pure nga tabliya talaga pure kakao kain. Hindi naman lang nga process na kay tamanggo dira. Tapos itrasa talaga mapaitan. Itrasa talaga na cook ang talaga nira nga pure good talaga nga kakao. So, thank you. So, ate, siya ini atong sitwasyon niya na, di naman ha, ESPPO gym, pwede pa kadiyon, kay may ada panira mga nanhihitor. Actually, damo pa na itong mga produkto ko, tate kang may da ampalaya stag, pero na daw laton kilo, di ba sa mas barato lagi happy, okay, farm gate prices nga mapapalit, hiton na aton mga manmaralit, iton mga produkto nga igin exhibit yan hito na aton mga exhibitors hiton kadiwa ng Pangulo didiha ESPPO. Kaulangan singa buton para naman makauling naman hira hintemprano aton mga na-participar didi. So tikang didiha ESPPO Daisy Bilizar nagre-report. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alright, so natin oras 17 minutos na nakalabay halas sa Jeff. Dinhilanay nato na tapuson na nato na pagkarampang hataramdan na sumat estehanon. Thank you Daisy, hadto na balita hangara ni Ate Ruth Rivera Abunda.
So gadman na nato na kabakyang didiha Master Control Coach UFM Buna Jr. Thank you Dayan hadto na balita kanina. Ati Pen pumida ini utro na sa ring maupay nga aga. God bless po ha aton nga tanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan.